ano man tawag niyo doon mga kababayan, ano, security officer man o security head o ano man, commander, hindi si Sara. Opo, hindi po si Sara ang nagpapasweldo sa kanya. Alright, so mga kababayan, alam nyo, sobra na po. Grabe na po ito. Oo, grabe na po itong nangyayari ngayon. Ano? Ito pong hostile witness na itong si Gina Acosta, ano po, ito po sa mga hindi po nakakaalam, siya po yung Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President. Siya ba ay nagsasabi ng totoo? Alam niyo, nagtataka ako mga kababayan eh. Oo, parang ang dating, gaya ng sabi nga ng marami, parang nagtatanga-tangahan lamang itong si, sorry for the word pero yun ang talagang nakikita ng marami eh. Nagtatanga-tangahan o kaya natatakot. Well, hindi naman po tayo matalinong tao, ano? At tayo naman po ay hindi naman po magaling na vlogger, ano po. Pero kahit papaano ay naiintindihan naman natin itong mga nangyayari ngayon, especially diyan po sa ginagawang or ginaganap po na impeachment trial laban po dito kay Vice President Sara Duterte. Itong si Gina Acosta kasi mga kababayan, tila ginagawa lang niya ang pagiging, ewan ko, kung paulit-ulit natin sasabihin, tanji-tanjihan. Dahil ba ito sa utos ni VP Sara Duterte? O tama po si Senator Tulfo? Oo, stupid o stupido. Abay, nagtatanong lamang po si Senator Tulfo po kasi ang nagsabi niyan. Ang totoo niyan, parang hindi naman niya po ginagawa ang kanyang trabaho. Oo, hindi niya po ginagawa ng tapat. Oo, hindi po siya tapat sa kanyang trabaho. Kasi nga po, nagtatrabaho lamang po siya para sundin lahat ng utos ng kanyang boss na si Sara Duterte. Sabi nga po nila, just serving at the pleasure of the Vice President. Ganun po ang nangyayari dito kay Gina Acosta. Wala po siyang gagawin kundi utos lamang ng Vice Presidente. Ganun nga, hinire ka lang. Oo, hinire lang ito para maging sunod-sunuran eh. Sunod-sunuran sa mga ipapagawa. Ipapagawa ng kanyang amo. Tama? Tama man o mali, sige lang. Dahil nga sa utang na loob na nabigyan ka, nabigyan siya ng magandang posisyon. Di mo ba? At bakit ko naman sinabing magandang posisyon yan? Aba, sa titulo pa lamang mga kababayan, panalo ka na. Panalo na, sikat na. OBP, Special Disbursement Officer. At ang matindi pa po dito, mga kababayan, ang salary grade ay 24. Grabe. Sa gobyerno po kasi mga kababayan, ang salary grade 24, ano po, ay sumusweldo po yan ng hanggang 98,000 to 109. Parang ganon, 109,000. Naglalaro po dyan ha, buwan-buwan po yan. 98,000 to 100,000, buwan-buwan po na sweldo ng isang empleyado na salary grade 24. Aba, saan ka pa? Di po ba? Tapos baka may mga, siyempre hindi natin maiwasan yan, may mga di ba may mga napanood tayo na may mga inaabutan pa ng ng envelope, di ba? Siguro may mga pakimkim pa diyan sa bawat ipapagawa sa iyo. So, Maria Joseph, ang sarap ng buhay. Oo. Confidential at intelligence funds ang pinag-uusapan dito mga kababayan. At hindi po ito biro. Hindi po ito biro ang pinag-uusapan. Ang dami pong pera po yan mga kababayan. At yan ay pera ng mamamayang Pilipino. Galing sa pinaghirapan o pinagpawisan ng taong bayan. Kaya dapat po ay pinapangalagaan sana. Gamitin lang sana sa tama. Huwag lustayin. Huwag ibulsa. At dapat may tamang liquidation. Di mo ba? At kung papaano ginamit o ginasta yung pera, kumpleto dapat ang mga kalakip na resibo na dapat ay mga ebidensyang totoo, hindi po gawa-gawa lang. Ito bang mga pangalan na kagaya po ni Piatos, ni Pusa, Pampano, si Pagong, Andilim, si Belat,
At marami pa pong iba na talaga namang sobrang nakakatawa. Oo. Sa tingin niyo po ba mga kababayan, hindi ba panluloko yan? Hindi pa panluloko sa taong bayan yan? Pandaraya po yan. Sige nga, mga kababayan, ano masasabi niyo dyan? Hindi ba? Parang sinasadya na po yan eh. Si Gina Acosta, pinagkatiwala ang milyones kay Colonel La Chica dahil yan daw naman po ay utos ni Madam Sara niya. Pero ang tanong, oo, bilang tagapag-alaga ng pondo, hindi man lang niya naisip mga kababayan na si La Chica ay hindi naman pala empleyado ng OBP. Hindi po sumusweldo sa Office of the Vice President. Sumusweldo siya sa Armed Forces of the Philippines. At bilang designated security head o ano man tawag niyo doon mga kababayan, security officer man o security head o ano man, commander, hindi si Sara. Opo, hindi po si Sara ang nagpapasweldo sa kanya. Saan po kayo nakakita ng isang security officer na tagahawak po ng pondo ng isang ahensya ng gobyerno? At kahit po sa pribadong kumpanya, wala pong ganun. O baka sabihin na naman ng mga DDS yan, empleyado yan ni OBP, empleyado yan ni Sara. Kasi kaya pinagtiwalaan nga dahil empleyado. O ito po ang patunay. Pakinggan po natin, mismong opisyal po ni Sara ang nagpatunay na hindi po empleyado si La Chica sa Office of the Vice President. Ito, pakinggan niyo po ito. Ayan. Chair recognizes Senator Judge Soto for his interjection. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's actually just one question to Mr. Ortonio. And this is out of my curiosity. Earlier, you confirmed that all admin and finance matters dumadaan sa'yo. That's correct po, Your Honor. Also, you said that you were the head of HR in Davao, LGU. That's correct po, Your Honor. Correct. In this regard, I'm sure you would know, what is the employment status of Colonel La Chica in the Office of the Vice President? Colonel La Chica po is the group commander of the VP-SPG, and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and Protection Group. Therefore, designation. There You is say an he is not employed. He does not have any employment status in the Office of the Vice President. yes po, Your Honor. Well, that's all I wanted to know, Mr. President. Thank you. Oh, di ba? Yan po ay isang katunayan or katibayan lamang na may mali po, may mali. Huling-huli po ni Senator Soto. Oo, napaamin itong ang pangalan nito, si Ortonio. Isa lang po yan mga kababayan. Oo, sa napakaraming paglabag ng OBP sa usapin ng pera. Oo, at saka kung papaano ginastos ang CF at saka IF funds nitong si Sara Duterte. Nagkawindang-windang na po ang depensa. Oo, nagkawindang-windang na po ang defense team ni Sara para depensahan siya. Pero wala, ganun pa man, hindi po mapipigilan ang prosecution mga kababayan. Hindi po sila napipigilan or hindi po sila magpapapigil para maglabas pa ng mas marami at mga solidong ebidensya para makonvict ang tinawag nilang mastermind.